So, nung nakaraan lang, galing kami sa Pure Gold nung anak ko. Mag-grocery lang kami, konti lang. Every time kasi na napupunta ako, kahit saan, sa malls or sa hypermarket, supermarket, automatic yan. Nahihila talaga ako dun sa aisle ng lotion, soap, and na-shook talaga ako dito, Beshi Bell, sa mga nakita ko. Bagong variants ni Koji-san. Parang ang nostalgic lang nung mga unang panahon ko dito sa YouTube, yung mga unang years ko. Parang si Koji-san yung number 1 na pinagmamalaki kong soap. Especially yung OG na kojic acid soap, 'di ba? Iba din talaga yung pinagdaanan ko kay Koji-san kasi from super favorite ko siya tapos parang nagbago. Parang nagkaroon ng bagong formulation tapos tinigil ko siya. Swear, talagang totoo yung pakiramdam na para kang heartbroken. Yung kapag yung paborito mo or, di ba kahit sa tao, yung parang favorite mo or yung pinagkatiwalaan mo, tapos biglang magbabago, di ba? Ako pa naman may pagka super ma-attach talaga ako. Parang sa mga products, may pagkaganon ako. Kay Koji-san, ayun, ang tagal ko siyang nakasama, yung OG na kojic acid soap. Kasi alam naman nating lahat, ang daming pumuti talaga kay Koji-san. Mula nung dumating si Zero Pigment, medyo nagbago. Akala ko ako lang noon, and then scroll ko sa social media. Same din pala sa napansin ko, may mga napansin din silang gano'n na parang hindi na gano'n ka-effective, nagbago na, hindi na siya tumatalab sa akin, mga gano'n. May video pa nga ako noon, diba? So mula noon, nag-stop ako. Siguro minsan lang pag yung parang namimiss ko siya. Yung pag napadaan ako sa soap station tapos parang namimiss ko siya. Doon lang ako bumibili or doon ako gumagamit. Kaya ngayon, na alam mo yung pagdaan namin, pagkakita ko talaga dito, may bago si Koji-san. Mga bagong variants. Yun pa pala, nag-post ako nito sa TikTok. By the way, meron akong sabon serye. Gumagawa na ako ng mga serye-serye. Nung pinost ko to, hindi ko akalain na sobrang daming nakarelate sa experience ko kay Koji-san. So, if hindi nyo maintindihan kung ano yung sinasabi ko, kung may TikTok kayo, follow nyo naman ako sa TikTok. Punta naman kayo dun, tas follow nyo naman ako. Nag-active na kasi ako sa TikTok. Ang dami nila ding na-excite na, oh my gosh, may bago na palang variant si Koji-san. Mga ganon, and saan yan? Nasaan? Sa ngayon, ang alam ko, dahil nakita ko palang to sa Pure Gold, so dun ko palang masasabi na sa Pure Gold siya available. Hindi ko pa alam sa Watsons. Mamaya, pupunta nga ako, i-confirm ko. Bumalik na naman yung excitement ko kay Koji-san. Yung color yellow is si Vitamin C. Zero Pigment Light pa rin yung kanilang formulation pero iba-iba ng variant. So itong si yellow is Vitamin C soap for healthy, bright, even skin. Ay, amoy amoy zest to. Ayan, may pagka-yellowish lang yung kanyang itsura. Ang bango. Amoy fruits. Ang bango, sobrang bango. Nakaka-excite gamitin. Alam mo yung parang naamoy mo to sa background, alam mo na vitamin C siya. So, ayan yung mga itatry nating sabon sa mga susunod na araw. Next, si Color Blue is salicylic acid soap for clear, radiant, even skin. Wow, may pa salicylic acid na si Koji-san. Ang cute naman. Ay! Amoy pabango ng lalaki. Amoy sobrang fresh and clean na lalaki. May ganitong perfume si Mister. Next is, of course, si Niacinamide. Ayan, may pa Niacinamide na rin si Koji-san. Okay, si Niacinamide naman is for soft, smooth, even skin. Ito naman parang may amoy girl, may pagka-girly naman to. So parang nagko-contrast itong si Salicylic at si Niacinamide. Si Niacinamide may pagka-amoy fresh girl. Inamoy yung mic. May pagka-typical soap yung amoy ni Niacinamide pero may ganitong perfume yung mga fresh, clean girl na perfume. Ayan yung kanyang itsura. May carvings siya na Koji-san, of course. Ayan. So, it's been mahigit 2 weeks na nagamit ko yung soaps. Okay, unahin natin si Vitamin C dahil siya yung una-unahan kong nagamit. Siya yung na-excite ako agad na itry. For 5 days nagamit ko siya is ganito pa rin siya. Actually, makapal ha. Kung i-compare natin dun sa nakasanayan nating Koji-san soaps na kojic acid soap. Since hindi naman kasi to kojic acid soaps, nakakapanibago lang sa Koji-san na, oh my gosh, ang laki pa rin ng soap ko. Tagal matunaw and ang bango talaga niya. Plus, akala ko magbabago yung color nila kapag nabasa. Ganon pa rin pala as is yung kanilang color. Maganda yung bula, napaka-creamy nung bula. Hindi siya yung bula na parang Dove. Milky lahat sila ha na soap. May pagka-milky yung kanilang texture sa
balat kapag nabasa na and nilalather mo na sa skin mo. Gustong gusto ko yung amoy niyang lemony soap. Feel na feel ko talaga pag may fruit sa soap, kapag amoy fruity, kapag orange, parang yung effect niya is nalilinis niya talaga yung kasulok-sulukan ng balat ko, ganun. For the 5 days na nagamit ko siya, parang twice ako nag-scrub. Wala siyang micro-peeling. So far, walang micro-peeling. So, ayan. Okay, next is, na ginamit ko is niacinamide. Alam nyo, mas matagal ko dong nagamit. So, parang feeling ko mga 6 days ko to nagamit. Malaki pa rin siya, ayan. Ay, almost same pala sila ng size, ayan. Ang nagustuhan ko dito is yung pagiging mild niya. Mild nung scent. Tapos parang ang mild niya sa skin. Nakakalinis din talaga kahit ang mild nung scent niya. Amoy, may pagka baby girl kasing amoy nito. Nahulog pa nga to ha, kaya ayan, medyo deformed siya. And may nakita pala ako sa TikTok, nag-comment na ang ganda daw ng effect nito sa kanyang face. By the way, hindi ko pala sila ginamit sa face ha. As usual, hindi talaga ako mapag-try sa face. Sorry. Nung mga unang araw, ang ganda daw nito, nag-lighten daw yung mga lessen niya, yung pagka-darken ng mga acne marks niya sa skin. I think matagal-tagal na niya tong nagagamit compared sa akin. And then, si salicylic acid, ayan. Si salicylic acid, yung medyo hindi ko gusto yung effect niya. Okay naman siya, nakakalinis din. Maganda din yung pagkakalather niya sa skin. And ayan, kung makikita nyo, parang medyo makapal pa siya. Halos 3 days ko lang siya nagamit. Ayan o, compared sa kanila, mas makapal pa siya. Ang reason is, yung amoy niya. Hindi siya mabaho, mabango siya. Kaso ang lakas talaga ng amoy niyang amoy pang lalaki talaga. Amoy perfume ng lalaki na matapang. Hindi siya bad thing. Kasi kung maamoy mo to, malakas siya. And I think, magiging long lasting yung perfume na to. Kasi nga, may ganitong perfume si Mister. So, pag ito yung sabon ko, yung feeling ko, yung pag nagpawis na ako, parang feeling ko, amoy lalaki ako. Hindi ko alam kung psychological lang ba dahil alam ko na ito yung sabon ko. Pero parang feeling ko, parang iba yung singaw ko ngayon. Parang may pagkaamoy lalaki ako. Na ayoko sa akin. Syempre, I want to smell feminine, diba? Hindi to magiging masyadong popular sa mga babae. Feeling ko, magiging popular to sa mga lalaki. Kapag ito yung pinasabon nyo sa mga kapatid nyo, brothers, husband, I think magugustuhan nila. Parang ang fresh nga nung scent niya. Parang ang cooling, may cooling effect. Parang medyo ganito din yung amoy nung favorite namin na Safeguard body wash eh. Yung may cooling effect. Sa comments sa TikTok ko, may mga nagko-comment doon na sa Watsons daw nila nabili. So, I think iba-iba. Depende sa branch, depende sa lugar, yung pagiging available niya. So, I'm gonna make a separate video na lang about sa full result nito sa mga susunod na vlogs. Yun lang muna for today. Thank you so much for watching Beshi Bells and I hope I can see you again on my next video. Thank you for watching Beshi Bells.